sa opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Martes na tayo ngayon, 2 ng Setyembre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, marching order ni Pangulong BBM kay Secretary Vince Dizon. Magpatupad ng malawakang paglilinis sa Department of Public Works and Highways. Courtesy resignation ng lahat ng mga opisyal ipinag-utos. Pag-audit sa flood control project sinimula na ng COA. Halos 30 mamahaling sasakyan ni Sara Diskaya nabunyag na galing pala sa isang smuggler. Nabunyag sa pagdinigyan ng Senado, ha? PNP pumalag sa travel advisory ng China sa Pilipinas. Napolcom nagpatupad naman ng panibagong palasahan sa iba pang mga opisyal ng PNP. LPA at Habagat patuloy na magpapaulan sa Luzon at Kabisayan ayon naman sa Pag-asa. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na magdadala ng malalakas na buhos ng ulan ng low pressure area o sama ng panahon. Yun din ang southwest monsoon o habagat sa mga lalawigan ng Luzon at Visayas. Huling namata ng Pag-asa ang LPA sa layong 865 kilometers east ng northern Luzon. Ang LPA ang magbibigay ng kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorm sa Aurora, Quezon, Camarines Sur at Camarines Norte. Ang habagat naman ang magdadala ng masamang panahon sa Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon, Visayas at ilang bahagi ng Central Luzon. Samantala nagpalabas din ng Pag-asa ng moderate at severe flood advisory sa mga sumusunod na rehiyon: Metro Manila, Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, Western Visayas at Eastern Visayas. May moderate flood advisory rin ang Pag-asa sa mga sumusunod na lugar: Cordillera Administrative Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Caraga at Northern Mindanao. Inamin ni Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya ang pagkukulang sa naantalang anunsyo ng class at government work suspension kahapon, September 1, Lunes. Ayon kay Cremulya, hindi niya inaasahan ang malakas na buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Luzon dahil hindi ito lumabas sa predictive model noong Linggo ng gabi. Paliwanag nito, nakuha lamang niya ang notice mag-aalas 3 na ng madaling araw pero nagising siya bago mag-alas 6 na ng umaga. Sinabi pa ng kalihim at dating gobernador ng Cavite na itong unang pagkakataon na hindi siya nakapagpalabas agad ng abiso para sa class suspension. Bago ganitang alas 5:35 na ng umaga na mag-post ng listahan ng class at work suspension ang DILG kahapon. Magandang umaga sa mga kababayan nating naglalayag ngayon sa karagatan sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na nandyan sa North Atlantic Ocean.
Tumanggap ang Manila LGU ng 4 na bagong motorsiklo at 700 piraso ng riding gear, kabilang ang 300 kapote mula sa Philippine Liok-Kutong Fraternity para magamit ang mga pulis at mga traffic enforcers. Personal na tinanggap ni Manila Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chia Atienza ang mga bagong motorsiklo at riding gear mula kina Peter Ang, Presidente ng Philippine Ying Lim Fraternity, Philippine Liok-Kutong Fraternity President Hong Chi Long at dating Congressman Harry Ang Ping. Ayon kay Yorme Isko, ang mga tinanggap nilang donasyon ay to turn over naman sa Traffic and Parking Bureau ng Maynila at Manila Police District para magamit sa kanilang operasyon. Binigyan din ni Mayor Isko na patunay ito na lumalakas ang tiwala at suporta ng pribadong sektor sa pamahalang lungsod na makapagbibigay ng mas malawak na serbisyo sa mga Manilenyo. Samantala, sa anipuwersa naman pinabulanan ng Philippine National Police at ng Department of Foreign Affairs ang pahayag ng ibahado ng China sa Pilipinas hinggil sa dumaraming kaso ng krimen na pumupuntirya sa mga Chinese national. Ayon kay PNP-PIO Chief Brigadier General Rondel Tuanio, hindi totoong lumalala ang crime rate sa Pilipinas at sa katunayan, bumaba pa nga ito ng halos 17%. Mula 26,969 noong Enero hanggang Agosto ng 2024, bumaba ito ng 22,500 sa kaparehong panahon ngayong taon. Para naman kay Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona, hindi tama ang paglalarawan ng China sa sitwasyon ng bansa dahil ang mga krimen na naiuulat ay masusing tinutugunan ng mga law enforcement agencies. Aalamin naman ng Philippine National Police ang pasihang inilabas ng travel advisory ng Chinese Embassy kung saan pinag-iingat nila ang kanilang mga kababayang magtutungo sa Pilipinas. Ayon kay PNP Public Information Chief Brigadier General Roldan Tuanio, nais nilang malaman ng batayan ng nasabing abiso na tumataas umano ang krimeng tumatarget sa mga Chinese nationals. Iginit ni Tuanio, bumaba nga ng 16.5% ang crime incidence sa bansa ngayong taon. Meron lamang 21 kaso ng kidnapping na kinasasangkutan ng mga Chinese nationals na ang may kagagawa ay kapwa din naman nila Chinese. Kaya nga pag-uusapan naman natin ay crimes against Chinese na nakikita naman natin kung kidnapping pag-uusapan or crime incident, 21 incident. Itong 21 incident ay Chinese versus Chinese. Kaya sabi ni Chief, huwag tayo manghula. Sundin natin ang Plaza Channel procedure. Pag-upuntahin natin ang Mexico Identities Buka pag-ugnayan sa Chinese Embassy at tayo may nag-exacto detalye na kanilang contribution. Magandang umaga, Pilipinas! 14 na makalipas ang alas 4 na umaga. Ay mga mamis po, pwede ho tayo mag-laundry day today ha. Bantayan lang natin yung bilga ang pagbuhos ng ulan. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't ba pahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mantsa based on Tensa Chocolate, Mud and 7-1 Cotton. Gawa po ito ng ACS. Hawak na ng otoridad ang suspect sa pagpaslang sa isang empleyado ng Meralco sa Dasmariñas, Cavite noong August 27. Pinasalamatan ng Meralco sina DILG Secretary Jun B. Cremulya, Cavite Police Provincial Director Colonel Ariel Redda at Dasmariñas Chief of Police Lieutenant Colonel Regino Oñate sa mabilis na pagdakip sa suspect. Nagpaabot naman ang Meralco ng pakikiramay sa naulilang pamilya at tiniyak na patuloy na mag-aabot ng suporta. Samantala, kinundina ni Meralco Vice President at Head ng Corporate Communications na si Joe Saldarriaga ang karumaldumal na pamamaril at pagpatay sa kanilang empleyado. Mariin namin kinokondena ang karumaldumal na insidente ito at naniniwala kaming walang buhay ang dapat na mawala dahil lamang sa alitang kalye o hindi pagkakasunduan. Binarel napatay ng isang lasing na pulis ang kanyang live-in partner matapos na magamok sa gitna ng mainitang pagtatalo. Nangyari ang naturang insidente sa kanilang tahanan sa Barangay Zone 3, Digo City sa Davao del Sur. Inilalang nakapatay na pulis si Patrolman Orlando Proquindo o Dinoy. 30 anyos, nakadistino sa Hagonoy Police Station sa Davao del Sur. Ang biktima naman ay si Miljoy Basilgo La Peña. Sugatan naman ang ina ni La Peña matapos na tamaan din ang bala ng tangkaing awatin ang away ng maglibin partner. Patay sa investigasyon, sinita ng biktima ang umuwing lasing na partner na pulis na naging dahilan ng kanilang pagtatalo.
Dahil sa katatalak ng biktima, nagwala ang pulis. Binunot ang kanyang service firearm at pinagbabaril sila Peña habang binaril din ito ang ina ng biktima ng awatin dahil sa kanyang pagwawala. Agad namang naresto at nadisarmahan si Dinoy ng mga pulis at ang mga barangay tanod na responde sa naturang insidente nakakulong na ngayon sa detention facility ng Digo City Police. Inibag na sa pwesto ang hepe ng Marikina Police dahil sa command responsibility matapos ang reklamo ng isang babaeng pulis na minules niya ng dalawang kapwa pulis na lalaki sa loob mismo ng isang sasakyan. Kinumpirma ni Eastern Police District Head Brigadier General Aden Lagradante na narelieve na si Marikina Police Chief Colonel Joffrey Hernandez. Paliwanag ni Lagradante, sasailalim din sa investigasyon si Fernandez upang alamin kung may mga pagkukulang siya sa pagsubaybay sa kanyang mga tauhan. August 17, ang ayain umano ng dalawang pulis na sospek ang babaeng pulis para magkape. Ngunit sa halip na magkape, nilasing nila itong pilit saka minules siya sa loob ng sasakyan. Hindi kaagad nagsumbong ang biktima at noong August 27 lang siya naghain ng reklamong sexual assault at acts of lasciviousness laban sa mga suspect. Isinailalim na sa restrictive custody ang mga inaakusahang pulis habang iniimbestigahan ang reklamo laban sa kanila. Una nang iniulat na itinanggi ng dalawa ang paratang laban sa kanila. Walang umiiral na quota system sa Philippine National Police. Paliwanag ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, walang kota sa hanay at sa halip ay meron silang target na porsyento sa pagpapababa ng krimen taon-taon. Kaya meron tayong target. The target is what? 5%, 6%, 30% reduction of crime such that pagdating ng next year, we will aim for the reduction of certain percentage. Pababa. Until such time, we master our deployment to deny the occurrence of crime, another type of operation. So there's no such thing as quota. Matatanda ang sinabo noon ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III na magiging sukatan ng kahusayan ng mga pulis ang bilang ng mga mananakip. Kasunod dito, nagbabala din ang Commission on Human Rights sa maaaring magdulot ito ng pang-abuso. Ngunit paliwanag naman ng sinibak na PNP Chief, hindi ito kota, kundi quality system. Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga misis, amay araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, amay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang mo'y araw at mo'y pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo po ay nag-iisip sa ating mahiwagang tunog, mag-shower tayo gamit ang Shield Bath Soap. Mahiwagang tunog! 11,000, 11,000 ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Ano yan? Tanong nyo sa mga kaibigan yung mga nurse. Basta yan ginagamit sa klinika. Usually ginagamit sa klinika. Ang inyo pong mga sagot ipapadala nyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng mga pagtetext. Empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot naman na online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. 11,000. Maganda umaga, Pilipinas! Ilang araw matapos na sibakin si PNP Chief Nicolas Torre III, nagpatupad naman ang National Police Commission ng panibagong palasahan o reassignment sa hanay ng mga opisyal ng pambansang pulisya. Ang ilang pagbabago sa pwesto ng ilang mga opisyal ay nakasaad sa Resolution number 2025-05-58 na inilabas ng NAPOLCOM. Pinagtibay din ng NAPOLCOM ang isa pang nilagdaang Resolution 2025-0052. Ang full capacity ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang acting chief ng PNP kahit hindi pa nito hawak ang 4-star na kasalukuyang hawak pa ni General Nick Torre.
Layunin nito na matiyak na may pagpapatuloy ni Nartates ang maayos na pamamalakad at liderato sa loob ng organisasyon. Ito naman ang listahan ng mga bagong posisyon ng mga opisyal ng PNP. Lieutenant General Bernard Banac, Acting Deputy Chief for Administration. Major General Robert Alexander Morico II, Acting Director ng CIDG. Major General Anthony Abirin, Regional Director ng NCRPO. Brigadier General Christopher Abrahano, OIC Commander ng APC Visayas. Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Regional Director ng Police Regional Office 4A o Calabar Zone. Brigadier General Jack Wangki, Deputy Regional Director for Administration ng NCRPO. Police Brigadier General Romeo Macapas, Personal Holding and Accounting Unit. Si Brigadier General Arnold Arjante, Regional Director ng PRO 12 o SOC Sargen. Brigadier General William Segon, Personal Holding and Accounting Unit. Si Police Colonel Hansel Marantan, Acting Director ng Highway Patrol Group. Colonel Jonathan Abelia, Acting Director ng Explosive Ordnance and Disposal Unit at ng K9 Group. Ganyan din si Police Colonel Arnold Rosero, Deputy Director for Administration at EOD K9 Group. Magandang umaga, Pilipinas! Sa ibayong dagat, pinuntirya ng mga relihista ang bahay ng Finance Minister at ilang mambabatas ng Indonesia dahil sa matinding galit. Viral sa social media ang video kung saan makikita ang panloloob sa bahay at pagwasak ng mga kagamitan ng ilang mambabatas at mga opisyal ng Indonesia. Maging ang tahanan ni Finance Minister Sri Mulyani ay hindi nakaligtas sa galit ng publiko marakang batikusin dahil sa isyu ng sahod ng mga guro. Sa ulat ng mga otoridad, nasa 9 katao naman ang naaresto kaugnay ng nangyaring looting. Ang malawakang protesta sa Indonesia ay nagugat sa mataas na housing allowance ng mga mababatas na lalo pang pinalala ng pagkasawi ng isang 21 anyos na motorcycle driver na nabundol ng police vehicle sa gitna ng isang marahas na kilos protesta. 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay baka kayo may mga importanteng lakad ha. Pagbawa ng proteksyon laban sa mikrobyo, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi naman manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga madrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di sa reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, 24 na. 24 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Unang utos naman ng Pangulong Bongbong Marcos sa bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Secretary Vince Dizon magsagawa ng top-to-bottom balasahan. Kaya hiniling nito ang courtesy resignation ng mga opisyal mula undersecretary hanggang district engineer sa buong bansa. Ang hakbang na ito ay partayan ng kautusan ng clean sweep ng Pangulo sa buong ahensya na naging tampulan ng dekadang pagpapabaya, mga maling proyekto at korupsyon, bagay na hindi mapapalagpas ng Pangulo mula sa kanyang ika-4 na sona noong Hulyo hanggang sa pag-inspeksyon sa 11 dinaya at mga guni-guning mga proyekto. Yan man naniniwala pa rin si Secretary Dizon na marami pang matitino, magagaling sa ahensya. Kailangan lamang magsagawa ng masusing review sa mga personnel ng ahensya. Alinsunod din ito sa utos ng Pangulong BBM na hanapin ang magagaling at matatalino, matitino, hayaang silang mamuno sa mga sensitibo at mga importanteng operasyon. Pinag-utos din ng Pangulo na ang lahat ng kawani ng DPWH sa mapapatunayang kasabwat ng mga kontraktor
lalong-lalo na siguro yung nagpabaya sa kanilang obligasyon na may kinalaman sa mga palpak at guni-guning mga proyekto, agad natanggalin sa pwesto at sampahan ng kaso. Samantala, lifetime o perpetual blacklisting naman ang kakaharapin ng lahat ng mga kontraktor na sangkot sa GOES at mga substandard projects. Sila ay i-endorse sa Independent Commission na ilulunsad ng Pangulo para masampahan ang karampatang kaso. Kasabay ng mga hakbang na ito ang agarang pagrebound sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB na ayon kay Secretary Dizon ay bahagi ng isang malaking web of corruption gamit naman ang flood control project. Nais ni Secretary Dizon na dahan-dahang maibalik sa taong bayan ang tiwala sa DPWH na lulan ng malinis na ahensya at maayos na trabaho. Sa totoo lang, Secretary Vince, madali mo namang umpisahan yan . Una niyong puntahan yung Quality Assurance Unit. Yung binabanggit natin, di ba? Ang Quality Assurance Unit, yun ho dapat na quarterly, nagsasagawa ng assessment. Kaya nga Quality Assurance Unit. Kasi progressive billing ang mga proyekto ho ng DPWH. Ibig sabihin, utay-utay ang pagbabayad. Depende sa iyong performance. Ang tanong, paano nakalusot yung mga ghost flood control projects na yun kung progressive billing? Anong ginawa nung mga nagsasagawa ng quality assurance? At saka yung mga dapat na nagsagawa ng contractor performance evaluation. Yan, Secretary Vince. Unahin mo yan, titino ang ahensya. Matanggal na sana yung mafia dyan sa loob ng DPWH. Samantala, 3 magkakamag-anak napatay habang isang bata naman ang sugatan sa panibagong ambush sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Isang 11-year-old na bata ang nadamay at sugatan sa nangyaring ambush sa bahagi ng barangay Nalinan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, alas 12 pasado ng tanghali. Ang mga inambush ay sakay ng tricycle ng paulanan ng bala ng mga salari na mabilis ding tumakas. Habang 3 naman sa target na nasabing ambush kasama ang isang bata ang napatay, napawang magkakamag-anak na kinilalang sina Aisa Kusain Payapat, 16 years old, Ibrahim Payapat, 45 years old, at Sinaida Ango Kusain, 32 years old. Ang mga biktima ay pawang residente ng Pikit, Cotabato Province. Habang kasamang nadala sa ospital ang batang sugatan na kinilala sa alias nitong Makmak. Magugunitang sinimulan nang ipatupad ang gun ban sa buong Barm Region kaugnay sa first parliamentary election sa susunod na buwan ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun Sokran. 29 na makalipas ang alas 4 ng umaga sa iba pang mga balita. Magandang umaga, Pilipinas! 27 katao naman arestado ng Zambales PNP sa lingguhang operasyon. Higit kalahating milyong pisong halaga ng illegal drugs din ang nakumpiska. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Nakapagtalan sa Zambales Police Provincial Office ng 27 kataong naaresto at pagkakakumpiska ng aabot sa higit kalating milyong pisong halaga ng illegal na droga sa bunlalawigan mula Agosto 25 hanggang 31, 2025. Pinangunahan ni Police Colonel Benjamin P. Ariola, Acting Provincial Director, ang malawakang operasyon sa lahat ng bayan ng Zambales na nagresulta sa pag-aresto ng 10 katao na may kinakaharap na warrant of arrest. Kasabay nito, matagumpay ding naisagawa ang 10 anti-illegal drug operation kung saan 17 suspect ang naaresto at nakumpiskan ng kabuang 83.84 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 570,595 pesos. Sa kampanya naman kontra illegal na pagmamayari ng baril, 5 armas ang kusang loob na isinuko sa impilan ng pulisya habang isa pa ang nakumpiska mula sa naaresto suspect. Pinasalamatan naman ni Provincial Director Colonel Ariola ang kanyang mga tauhan sa matagumpay na pagkakaaresto ng mga lumabag sa batas at pagkakakumpiska ng malaking halaga ng illegal na droga sa Zambales. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin sa Cebu, ha?
Paibutag sa mating pambanaw nato sa Sugbo. Maayong aga sa mga kuturan tanan sa Negros. Maganda umaga din po sa mga suki natin dyan sa Davao. Mga taga Kidapawan City, mga taga North Cotabato, magandang umaga. Higit 1.5 billion pesos na ng shabu na kumpiska sa tatlong magkakahiwalay na bad mass operation sa La Union at Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chicky Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Bunga ng walang humpay na operasyon ng PNP Pro 1 kontra illegal na droga, nagresulta ng pagka-aresto sa tatlong high-value individual drug suspect at pagkakumpiska ng illegal na droga na umaabot sa halagang 1,509,000 pesos. Sa ulat na pinalabas ng tanggapan na Regional Director Police Brigadier General Dindo Reyes, nagsagawa ng bypass operation San Fernando, La Union ang pinagsanib na pukasan ng San Fernando City Police, katuwang ang Regional Intelligence Division 1, Regional Drug Enforcement Unit 1 at PDIG SU1 na nagresulta ng pagka-aresto sa isang 23 anyos na binata na residente ng Baguio City, kung saan ay nakumpiska rito ang 22 gramo ng suspected shabu na may drug price na 149,600 pesos. Habang sa Dagupan City na aresto naman ng isang binatilyo matapos makumpiska ang 185 grams na hinihinalang shabu ng may drug price na 1,250,000 pesos. At sa Ordaneta City, arestado ang isang 53 anyos na dating barangay tanod na residente ng barangay Pinmaludpod, kung saan nakumpiska ang 15 gramo ng suspected shabu na may street drug price na 102,000 pesos. Naharap ngayon sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang tatlong arestadong suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. 33 na makalipas ang alas 4 na umaga. Ay, mga suki natin, lalong-lalo na yung mga nandyan po sa Taipei, Taiwan, dyan ho sa Hong Kong, yung mga pabalik ng Pilipinas, na mga magbabalik bayan at mga OFW natin. Yung mga sima natin, magandang umaga. Lalong-lalo na yung galing ng Middle East, yung mga galing ng Dubai. Kumusta na ho kayo, ha? Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Las Vegas, Nevada. Evan lang, ma'am. Evan, kumusta na ho kayo, ha? Tapos, yung mga suki din natin dyan po sa may bandang Tansa, Cavite, ha? Lokal na pala yun. Northern Samar. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa mga taga Quezon. Kung pabalik ko kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong na imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan, ha, na mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, atin daw pong ipagmalaki tangkilikin dahil sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ito'y 100% gawang atin. Samantala, restaurant ng aktres na si Wilma Dasent maghapong dinudumog ng mga customer. Bakit kaya? Yan ang alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Nagkaroon ako ng chance na makausap ang actress na si Wilma Dasent sa mismong restaurant niya sa Tagaytay City. Kuya Angel, maikuwento ko lang sa'yo. Mula umaga hanggang gabi, punong-puno ng mga kumakain sa restaurant nitong si Wilma Dasent. Si Wilma Dasent ay ang actress na komedyante na kayumanggi o maitim ang kulay. Well, ayon kay Wilma Dasent, maganda daw ang kitaan sa negosyo nila ng kanyang jowa na si Otet. Kaya naman, mas binibigyan at binubuhusan nila ng atensyon ang kanilang negosyo. At sa pag-aartista, okay lang daw na bumalik sa pag-aartista si Wilma Dasent dahil kailangan naman na promo para sa kanilang negosyo. Pero sa totoo lang,
mas malaki-laki na raw ang naipon ngayon nitong si Wilma Dasent nang dahil sa kanilang negosyo. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Sa iba pang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Kapuluan, tindahan sa Eastern Visayas naman, sa Ormoc City branch, Niliuban. Nasa loob mismo ng Eastern Visayas State University. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Isang tindahan ng Eastern Visayas State University Ormoc City branch pinasok ng magnanakaw. Kinilala ng PNP ang suspect si alias Nins, 18 anyos, residente ng Isla Verde, Barangay South, Ormoc City. Nangyari sa alas 2:19 ng madaling araw sa Crispy King Store at eatery ng EBSO Branch, Barangay Don Felipe, Laras, Bal, sa naturang syudad. Sa investigasyon ng PNP ang suspect ay persang pinasok na naturang tindahan at tinangay mga cellphone, pera nagkakalagang mahigit 9,000 pesos na kilalang suspect sa pamamagitan ng CCTV footage ng university. At ang suspect ay may record na maraming bisis na pagnanakaw sa naturang syudad. Sa kasalukuyan sinampahan ng kapulisan ang suspect sa Fiskalia ng kasong robbery. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy. 8 NPA patay sa focus military operations sa Northern Samar sa loob ng isang buwan. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan. RH34, Jane, good morning. 8 na Communist New People's Army terrorist ang naitala na napatay sa isang buwan lamang na focus military operations ng militar simula July 31 ngayong taon dito sa lalawigan ng Northeast Samar. 4 dito ang sumurinder. Samantala, 15 naman ang mga low at high-power firearms ang nasapat sa iba't ibang lugar sa Northeast Samar sa inilunsad pa rin na focus military operations. Ayon sa ulat ng 8th ID Philippine Army, kabilang dito ang operasyon sa Barangay San Isidro, Las Navas, Northeast Samar, laban sa regional headquarters ng Eastern Visayas Regional Party Committee at sa nasabing sagupaan, 8 NPA ang nasawi, 4 dito ay tinuturing na communist high-value individuals. Samantala, 10 high-powered firearms ang sinurinder ng isang NPA kung saan itong mga armas ay mula sa Eastern Visayas Regional Party Committee. Noong Agosto 24 sa taong kasalukuyan, 3 NPA naman ang sumuko sa 70th Infantry Warrior Battalion at nagsurrender ng caliber 45 pistol, isang 9mm pistol. Dahilan ng kanilang pagsurrender kahirapan sa hinang kawalang suporta na mula sa masa. Tinuturing naman ni Major General Adonis Aril Orio, Commander ng 8th ID Philippine Army, na katagumpayan ang pagsusurrender ng mga communist terrorist member. Samantala, habang patuloy ang paghahanting ng tropa ng gobyerno sa mga remnants ng Eastern Visayas Regional Party Committee, ay patuloy naman na bukas ang militar sa pagtanggap sa mga nais magsurrender na ayon kay General Orio, no one is left behind sa minimiting lasting peace sa Eastern Visayas. Noong Agosto 27 ngayong taon, nakakasagupan naman ng 70th Infantry Battalion ang 10 armed members ng Squad 2 Sub-Regional Guerrilla Unit ng Sub-Regional Committee Arctic ng Eastern Visayas Regional Party Committee sa Barangay San Jose, Mapanas, Northeast Samar. 2 NPA naman ang napatay at nasabat ang mga armas at war materials. Ang mga napatay kinilala na si Mutaw Ortaso alias Ibarro at ng Barangay Magsaysay, Bayan ng Mapanas, at isang nakilalang si Edwin Verano alias Sami, residente ng Barangay Sinunugan, Selvino Lubos. Sinabi ng 8th ID Philippine Army ang tuloy-tuloy ang misyon hanggat hindi pa sumusuko ang natitira pang NPA. Una nang sinabi ng opisyal ng Northeast Samar ay tinuturing na last bastion of insurgency sa buong Eastern Visayas. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jane. 440. Tiniyak naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na iimbestigahan, papanagutin ang umunoy mga korap na tauhan ng ahensya. Kasunod dito ng binunyag ni Senator Rapi Tulfo na katiwalian sa accreditation unit ng BOC na sumasala, nag-aaproba ng mga broker na siyang nangangasiwa sa mga import at exports ng mga agricultural products ng bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, siniwalat ni Tulfo na tumatanggap ng under-the-table payment na aabot ng 100,000 piso ang accreditation unit personnel ng BOC para aprobahan ang bogus application ng mga broker.
Ayon kay Tulfo, marami ding nakakalusot na mga smuggler ng agricultural products dahil karamihan ng mga broker na nagpapa-credit sa customs ay gumagamit ng peking pangalan o address. Nangako naman si Pumoseno sa Senado na tututukan nila ito at gagawin ang mga nararapat na hakbang para tanggalin ang mga tiwali sa kawani. PNP Anti-Cybercrime Group naglunsad ng operasyon laban sa illegal online gambling sa Mangkayan, Benguet. Meron daw pong 26 na individual ang naaresto. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy, dahil magnabigat. Naibigat na kay 26 na individual, kabilang ilang vloggers ang inaresto ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot sa illegal na online raffle draw sa pamamagitan ng media platform sa Mangkayan, Benguet. Nagpatupad ng police operation sa Mangkayan Plaza Gym ang pinagsama na operatiba ng Cyber Response Unit at Regional Anti-Cybercrime Unit sa pagtulungan ng Mangkayan Municipal Police Station sa Benguet, Provincial Moving Force Company at Philippine Amusement and Gaming Corporation na nagresulta sa pagkakatiklo sa 26 na suspect. Ang mga natiklo ay sangkot umano sa pagpapatakbo, pakikinahog sa isang online raffle na walang kaukulang permit mula sa gobyerno. Harap sila sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o illegal gambling as amended by Republic Act 9287 in relation to Section 6 ng Republic Act 1075 o Cyber Prevention Act of 2012. Nasamsam sa operasyon ang iba't ibang kagamitan na ginagamit umano sa illegal na online raffle. Kabilang dito ang 2 tambyoro, 32 cellphone, 4 na camera, isang MacBook, iPad at computer monitor. Nabawi din ang ilang dokumento, ID card, bag na naglalaman ng raffle tickets na bahagi ng kanilang Season 4 draw. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa GCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Diyos na Gina, maraming salamat, Romy. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 43 makalipas ang alas 4, pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagtutulungan ng Department of Education, Security Bank Foundation Incorporated at ng Security Bank Corporation upang sanayin at paunlarin ang kakayahan ng mga prinsipal sa mga pampublikong paaralan na naglalayong patasin ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Binigyan din ni Speaker Romualdez ang kahalagahan ng pagbibigay sa mga punong guro ng dagdag na kalaman sa pamumuno at pamamahala upang maipasa nila ito sa mga teacher at mas mapaunlad ang pagtuturo sa mga estudyante. Ipinaliwanag ng Speaker na napakahalaga ang ganitong pagtutulungan ng pamahalaan at ang pribadong sektor upang baguhin at paunlarin ang sistema ng ating edukasyon. Kapag pinalakasan niya ang kakayahan ng mga punong guro, mas mapapalakas din ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Pinuri naman Education Secretary Sani Angara ang naturang inisyatiba bilang tugon sa naging direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na gamitin ang Public-Private Partnership Programs upang maisulong ang dekalidad na edukasyon. Contact numbers ng mga local chief executives dapat makita sa telepono ng mga police commander ayon sa PNP. Detalye na balita mula kay Edjel Parosa, RH52. Bakit, Edjel? Kuya Angel, inatasan ng acting chief ng Philippine National Police sa mga commanders sa ground na siguruing may contact number sila ng mga local chief executives sa kanilang nasasakupan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito para mapaigting pa ang crime prevention efforts ng hanay ng pulisya. Kabilang umuno sa kautusan ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. sa huling command conference ay ang makuha ng commanders ang numero maging ng mga kongresista at senador sa kanilang mga lugar. Paraan na rin ito ani Tuanyo para mapahusay ang ugnayan ng PNP, LGUs at iba pang opisyal laban sa mga criminal issue gaya ng paglipana pa rin ng isabong. Tugon ito ng Camp Crame ng tanongin hinggil sa pagkalampag na Senator Erwin Tulfo sa aksyon ng law enforcers laban sa talamak pa rin umanong online sabong. Sabi ni Tulfo, imposibleng hindi tukoy ng otoridad ang kuta ng online sabong at patuloy pa rin ang cross kahit ng iliga kanyang. Jose Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Magandang umaga sa mga taga Katarman, Northern Samar. Sa mga nakatutok dyan sa radyo natin, ha?
Magandang umaga din po sa mga suki natin. Diyan po sa Occidental Magsaysay, Occidental Mindoro. Ma'am Rita Libdan ng Bacoor, Cavite, good morning. Papuntang Japan, si Vice President Sara Duterte sa September 20 hanggang September 21 para dumalaw sa mga Filipino community doon. Ito ang kinumpirma ng Vice Presidente na pangatlo ng pagbisita niya sa nasabing bansa ngayong taon. Hindi naman matiyak ng Vice Presidente kung makakadalo siya sa confirmation hearing ng amang si dating Pangulong Digong Duterte sa The Hague, Netherlands. Nakatakda naman ito sa September 23. Sumampa na sa 800 ang bilang ng mga namatay, makaraang yanigin ng magnitude 6 na lindol ang Afghanistan. Sa tala ng otoridad, aabot ng 3,000 ang mga sugatan, makaraang yumanigya ang magnitude 6 na lindol. Ang lalim ay 10 kilometro. Naku, babaw. Aminado ang mga rescuer na nahirapan silang abutin ang ilang mga lugar na lubhang tinamaan ng lindol dahil sa lokasyon ng mga ito at masamang lagay pa ng panahon. Samantala, nananawagan naman ng international aid si Sharafat Zaman, tagapagsalita ng Health Ministry ng Kabul, para sa muling pagbangon ng mga residente. Iniimbestigahan na ng Department of the Interior and Local Government ang mga opisyal ng Bureau of Fire Protection. Namun ay namumuhay ng marangya at may mga high-end resort pa. Aba, ayon kay DILG Secretary John B. Crebulia, imposibleng makapagpagawa o makabili ang mga naturang opisyal ng resort na nagkakahalaga ng 100 milyong piso sa pamamagitan lamang ng kanilang sahod na 120,000 kada buwan. Taas pala ng sweldo ng Bureau of Fire. Sinisilip din ng DILG ang modo sa Bureau of Fire Protection na iligal na pagbebenta ng mga fire extinguisher ng mga inspektor nito matapos makatanggap ng reklamo mula sa mismong ambasador ng Italy. Plano rin ang ahensya na bumili ng nasa 5,000 body-worn camera na isusuot ng mga Bureau of Fire Inspectors sa tuwing may inspeksyon sa mga establishmento para maiwasan ang korupsyon. Hindi pa tinutukoy ni Remulla kung sino ang manoy corrupt na opisyal ng Bureau of Fire Protection na merong naipatayong resort. Hala? Umaga, Pilipinas. 38 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultabayo ay tumutulong sa atin para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising natin sa kinabukasan, may panibagong sigla para harapin ang bukas. Ayan, ha? Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text lamang po sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan. Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At ito po ang magandang balita, ha? Kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 peso Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 until July 31, 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Naku, Malo, nasa linya na yata natin yung ating kaibigan dyan po sa Indonesia, ano ha? Kukumustahin lamang natin si Makoy Cabia, isa pong Fragrance Training Manager sa Indonesia, ano? Alamin natin ang sitwasyon doon, lalong-lalo pat marami tayong mga kababayang nandoon, ano ha? Makoy, magandang umaga, kumusta ka na dyan?
Hello po, magandang umaga po sa inyo, Sir Angel. Oo. Hello. Nasa Jakarta ka, nakabase ka sa Jakarta. Opo, nakabase po ako sa Jakarta. Oo. Jakarta, Indonesia. Kumusta yung mga kababayan natin ngayon dyan? Ganun pa rin po, medyo nababalot pa rin po kahit papaano nababalot pa rin po ng takot. Pero so far, inaantabayanan po natin kung sisiklab ulit yung mga kaguluhan. Pero kahapon, simula po kahapon, medyo tahimik naman po yung paligid. Oo, ganun kaseryoso yung mga Indonesian pagdating sa sweldo at saka sa disparity ng tawag dito, mga benefits na tinatanggap ng ordinaryong manggagawa at saka ng mga opisyal, 'di ba? Oo. Yung napanood ba rin yung niransak, pinasok yung bahay ng ilang opisyal? Opo, napanood ko rin po yun. Actually, hindi lang po yan. Inisa-isa po nila po lahat ng bahay ng opisyal na hindi ko na papangalanan. Lahat po yun, since na nag-viral po sa social media, tinandaan po yun ng mga tao. Tapos, isa-isa po yung pinasok ng mga tao para iparating ang galit ng mga tao sa kanila. Pero wala doon yung mga opisyal nung pasukin nila yung mga bahay, wala doon, hindi doon na. Hindi po nila kakayanin. Hindi po nila kakayanin na ng mga So, kahit po ang mga pulis, base po sa pagkakaalam ko, nanghingi na po ng tulong sa base militar, sa mga military upang protektahan sila. Dahil sumiklab na po yung init sa kanila. Nagsimula po ito nung Biyernes, nung ika-28 ng Agosto, yung malawakang kilos protesta po nila, laban po sa mga manggagawa na mga sektor ng tinatawag nilang DPR or Dewan Perwakilan Rakyat, or sa katumbas po nito sa Pilipinas is House of Representatives o Kongreso ng Pilipinas. So marami po yung mga hinaing talaga ng mga tao, lalo na po sa pakiramdam nila na inuuna po talaga ng mga mababatas yung sarili nilang interes kaysa sa pangailangan po ng mamamayan. Tapos habang patuloy po yung protesta, ayun na nga po, nangyari na nga po yung hindi inaasahan. Yung nakikita po natin sa video kanina na yung isang 21 anyos na object or tinatawag po na online driver na nasawi matapos ragasain o sagasaan ng sasakyan ng pulis, doon po lalong uminit yung galit ng mga tao. So, nagtutok po ng mga sentimiento laban sa mga kapulisan. So, yun po yung nangyari. So, habang ako nga po mismo, Sir Angel, nakaranas din po ng tensyon ng araw na yun. Pauwi ako galing sa opisina, tapos nasaksihan ko po yung mga batuhan, yung mga tear gas. Hanggang ngayon nga po, medyo masama pa rin po yung pakiramdam ko dahil sa sama na may mga bubog pa sa daan na nakikita, yun sa kaguluhan ng lugar. Malapit lang po talaga dito sa amin yun. So ramdam ko po talaga yung bigat ng sitwasyon. Pero pagdating naman ng gabi, nagsisiuwian din yung mga nagkikilos protesta? O hindi po. Hindi po. Nasa kalye din sila? Gabi po sila. So ganito po ang nangyayari nun. So meron po, ang mga kilos protesta po talaga, meron po talaga sila mga 2 to 3 hours na binibigay ng ina-allowed sa kanila upang magprotesta sila. Ito po malawakang protesta po to. Tapos kapag nagsimula na po yung init, yung initan from police at saka doon sa mga nagprotesta, hanggang gabi na po yun. Yun na po. May mga taong rin po kasi, may mga taong gumagamit din po, pinoprovoke din po nila yung mga sitwasyon para sa pansarili din po nilang interest. Yun po yung nakakarating na balita dito sa amin. Yung kumbaga sa yung oposisyon, siyempre may mga nag-o-oppose doon sa current government, inuudyukan din yung kanilang mga kababayan. Pero nakakonsentrate lang ito sa Jakarta o kahit sa ibang mga lugar? Yun nga po, yung kinabukasan po nun, lumaki na po yung protesta dahil nga po doon sa nangyari. So hindi lang po sa Jakarta, kundi rin po sa iba't ibang probinsya ng Indonesia. So nandun na po yung mga nagsunog po sila ng gusali, tapos yung mga
pasilidad nga po, kahit po yung mga busway shelters, no, na may mga insidente rin ng mga panloloob ng bahay ng opisyal, okay, yung sinainis-isa po nila doon. Tapos, yun lalo pa po yung nagpagulo ng sitwasyon. Tapos mabilis ang kumalat sa social media yon. Tapos, ayon sa otoridad, may ilan din po mga naaresto kaugnay sa mga looting. Ganun po. Makoy, what about Ambali? Kasi Ambali, dinadayo yan. Hanggang doon, may mga pagkilos? Meron din po, opo, may mga nagprotesta din po doon sa Bali at sa iba't iba pong probinsya. Pero katunayan nga po, nagtatrabaho po ako sa retail, no, sa isa pong pinakamalaking retail company dito sa Indonesia. And then alam po namin lahat nung mga balita kasi yung mga staff po namin nagre-report po, yung department store, sarado po yung department store ngayon. Tapos nagsisend po sila ng mga video sa amin, ng mga kaguluhan, ng mga ganito. So alam po namin kung saan-saan po yung mga lugar na mga pinangyayarihan po ng kaguluhan. Pero bukas ang airport? Bukas po yung airport, opo. Pero ngayon po kasi ang Sir Angel, no, bukas na po yung mga mata ng mga tao, so nakikita na po nila yung galaw, nakikita na po nila ng galaw, ganito, ibig sabihin parang may mga agenda behind the ano lang po sana, no, sa malawakang protesta nga lang po sana para lang po dito sa mga manggagawa. So nadagdagan, may mga nag-start ng fire. Tapos so nakita na rin po nila, katunayan nga po sa nung linggo nagsagawa po sila ng car free day. Dinaluhan po ito ng mga maraming residente, pamilya, yung mga kabataan. Tapos po parang ipinakita po nila na normal lang po yung buhay kabila nung nangyayari, pero nanatili pa rin po yung mga nakaantabay na militar dahil may ilan-ilan pa rin po nagpo-provoke ng gulo. Okay. So, hindi na pulis yung namamagitan ngayon? Sundalo hindi na po. Sundalo na. Sundalo na po. Magkano bang minimum wage dyan sa Indonesia? Sa Jakarta, halimbawa? Pareha lang po na sa atin, no? Kung kino-compute ko, pareha lang po ng minimum wage ng sa atin. Equivalent ng peso? Sa Pilipinas. Equivalent ng peso. Kaso, ang laki ng pera nyo dyan, milyones dyan eh. Opo, palakihan po ng pera dito. Sabi nga po, pag pumunta po kayo dito sa Jakarta, milyon na po. Milyon na po yung hawak ninyo. Di ba? Milyones ang equivalent na. Ang 1,000 pesos, ilan ang equivalent dyan sa sa Indonesia, Makoy? Nasa 300,000 po. Kita mo, 300,000, 1,000 pesos dito sa atin. 300,000. Kaya ang minimum wage dyan, milyon. Ang minimum wage po dito nasa 5 million po. Nasa 5 million mahigit po. 5 million. 5 million Indonesian rupiah? Indonesian rupiah. Rupiah, 5 million Indonesian rupiah. Ang katumbas nun sa Pilipinas, nasa mga 15,000. Oo. Kaya pag bumili ka ng sapatos sa Indonesia, pwede mo magmalaki mo, milyones to, contractor ka lang? Ako rin. Oo nga po Bakit? Sabi nga pa, di ba, nauso nga po yung mga nagpo-post sa Facebook na magiging milyonaryo, tapos yung panganay na anak magiging milyonaryo. So ako naman po, post naman po ako sa Facebook. Hawak-hawak ko yung pera nila, di ba? Milyon na ba? May 1 milyon ako, di ba? Pero hindi nila alam yung kung katumbas lang po na 1 milyon na yan. Magkano lang po yun sa Pilipinas. Pero walang so far, wala na ba nasasaktang kababayan tayo dyan? Wala pang nare-report? Wala naman po mga nabalitang kababayan. Pero kahapon po, sinubukan ko pong tumawag sa Philippine Embassy. Kahit sa Philippine Embassy po, sarado po sila. Sarado din. Teka, paano nga pala yung mga dumadating ng mga turista? Kasi bukas naman ang airport. Siyempre, yung iba, may mga nakaschedule na mga flight. Okay naman po wala naman po hindi naman po kasi terrorism yun Talagang more on pinoprovoke lang po nila yung government. So, business as usual, kumbaga. Sa gabi lang nagkakaroon ng batuhan at looting. Kakaiba rin,
Nakakatawa nga po kasi base doon sa kasi naiintindihan ko po yung salita nila. So saka po nakakita ng mga nagrarally na may dala-dala ng mga gasolina, wala naman pong ganoon, 'di ba? Normally rally, dala mo lang po yung sarili mo, may dala kang bandera, may dala kang microphone, 'di ba? Parang ganoon. Pero meron na po talaga may mga nag-i-implant po no sa kanila. Tsaka may mga code po yung mga 'yan. Kapag may nakikita po kayo sa video, normally pinaghihinalaan po namin yung mga nakaputing sombrero o sila po yung mga madalas na nagpo-provoke po ng gulo na hindi naman po kasama talaga doon sa mga nagrarally. Ganun po yun. Okay. Magandang balita yun na kahit na ganun yung ganun kasama yung balita nakakarating sa atin dito, hindi naman pala nakababahala para sa ating mga kababayan. Kumbaga sa Makoy, business as usual para sa mga Pilipino dyan sa Indonesia. Tama po. Ayan. Sige. Pero ingat din ha. Iingat ka rin lagi. Lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin. I-monitor din sana from time to time para mabigyan din kami ng update. In the meantime, Makoy, pinagdadasal namin na maging ligtas kayo sa tuwi-tuwi na. Ingat din. At saka siguro wag tayong pupunta na lang muna dun sa mga matataong lugar. Ha? Ganun naman ang advisory ng ating natin. Pinagdadasal din po namin na manumbalik na rin po talaga yung katahimikan at saka seguridad ng lahat. Saan ka dito sa Pasay? Sa Malibay po. Malibay. Mga parents mo nandito? Nandyan po sa Ayan. Malibay. Tuwing Sabado active na active tong si Makoy. Kumakanta doon sa Tita M's Magazine. Ayan. Okay. Makoy, thank you. Thank you, Makoy. Ingat. Maraming salamat. Thank you po, Sir Angel. Si Makoy Cabia mula po sa Indonesia. Nandyan po siya sa Jakarta. Magandang umaga, Pilipinas! Pumalo na sa 3.78 billion pesos naman ang halaga ng mga nasabat na smuggled farm at fishery goods ng Department of Agriculture sa nakalipas na 17 buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularol Jr., nasa blacklist na rin ang 20 mga importer kung saan 13 sa mga ito ang nag-ooperate ng walang lisensya. Bunsodan niya ito, aabot na ng 200 operasyon ang naikasa ng DA mula Enero ng 2024 hanggang sa Hulyo ng taong kasalukuyan. Sa kabila ng matagumpay na aksyon, iginiit ng kalihim, malayo pa ang kanilang laban kontra smuggling, kaya't muli itong nananawagan ng koordinasyon sa Bureau of Customs at Food and Drug Administration. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Martes nga po tayo ngayon, 2 ng Setyembre 2025. Ay magandang umaga ho sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng kapuluan. Pahinga aga sa mga taga-Ibi, Magalona, Negros Occidental. Bolero itong si bolero itong si Joey Rebucas ng Kapas Tarlac. Sa iba pang mga balita, papatawan ng lifetime blacklisting ban ng mga kontraktor na mapapatunayang nasa likod ng ghost at mga substandard na mga proyekto ng pamahalaan.
Ito ang unang direktibang ipatutupad ni Public Works Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng kagawaran upang matiyak ang integridad ng mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Dizon, hindi nadadaan sa anumang investigasyon ang mga mapapatunayang mga kontraktor, agarang ibaban. Bukod pa sa pagharap ng isasampang kaso ng bubuing independent body ng pamahalaan. Unang-una, mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting ban immediately kapag ang isang project ng isang contractor ay ghost o napatunayang substandard. Wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life. Yun ang drastic na aksyon. Diba? Hindi yung papatawan mo lang ng 1-year suspension pagkatapos balik na naman ang hanap buhay. Maganda umaga, Pilipinas! Galit dyan ang mga tagapag-asa. Mantakin ho ninyo, balita sila ng balita na dito magkakaroon ng mga pagbaha. May mga strategy na ginagawa para mapigilan ng pagbaha. Yun naman pala, mga ghost projects lang. Okay, speaking of pag-asa, kasama na natin si Lori de la Cruz. Wala sa pag-asa. Ma'am Lori, good morning! Good morning, sir, at sa lahat pa po ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po ay may mga pagulan pa rin na inaasahan sa Cagayan Valley, buong Central Luzon, Ifugao at Benguet dahil sa epekto ng trough o extension o buntot nitong LPA. Itong LPA huling nakita sa layong 865 kilometers silangan huyan ng Northern Luzon. At sa kasalukuyan nga po, nagdudulot pa rin ho ito ng mga pagulan doon sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantala, dito naman sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte at Camarines Sur, maging sa Western Visayas, asahan natin ang maulap na papaurin at mataas na chance ng mga pagulan, lalong-lalo na po pagdating po ng early afternoon hanggang gabihan dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Sa napitirang bahagi ng bansa, generally improved weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms. Yan ang latest mula sa pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, wala kang gale warning na nakataas? So far, wala po sa ngayon. Wala. Mababa lang yung ano natin. Pero ang concentration ng clouds nasa may bandang norte, no? Yes po. Malaking bahagi po ng Northern Luzon. Oo. Pero yung Mindanao, okay siya. Wala mas yes po. ganda. Improved weather po doon. Oo, pwede na magpatuyo ng mga labada. Ma'am Lori, thank you ha. Yes po, good morning. Si Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Opisyal na tauhan ng DPWH sa Bulacan na nagpatalo ng tig 300 million pesos sa kasino. Ibinunyag po ni Senator Ping Lacson. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond. Tinawag ni Senador Panfilo Ping Lacson ang isang district engineer at tauhan nito sa DPWH Bulacan na big-time casino gamblers. Sa pagpapatuloy ng interpellation sa kanyang privilege speech kaugnay ng mga flood control project, sinabi ni Lacson na ang dalawa ay gumagamit ng alias kapag nagpupunta sa casino. Isa sa kanila ay nagpatalo ng 300 million pesos, habang ang isa ay mas higit pa sa 300 milyong piso. Nakapagtataka umano kung saan galing ang perang ipinapatalo ng mga ito sa kasino kung ang pagbabatayan ay ang kanilang sweldo na salary grade 19 na 46,000 pesos hanggang 51,000 pesos kada buwan. Sabi ni Lacson, kanya nang ibinigay sa kakilala niyang tauhan ni Secretary Vince Dizon ng impormasyon para sa mas malalimang investigasyon. Sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, inamin ni Engineer Henry Alcantara na dating District Engineer sa Bulacan, 1st Engineering District, na sila ay nagkakasino kasamang dati nitong deputy na si Bryce Hernandez. Ang Bulacan, 1st Engineering District ang tinawag na notorious sa mga ghost flood control project. Habang hiniling ni Senator J.B. Ejercito na isyuhan ng warrant of arrest, sina Engineer Bryce Hernandez at tauhan nitong si J.P. Mendoza dahil sa hindi pagsipot sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Narito si Senador Panfilo Ping Lacson. And the two of them, as per my information, used aliases. No? They hid their true identities, gumamit ng fictitious name, and ang recorded losses. This is just informal and official, but I intend to get the official record. Yung isa po natalo ng 300 million, yung isa more than 300 million. And these are salary grade 19
officials being district engineer, and the other one is even occupying a lower position. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Salamat Raymond. Samantala, pinag-aaralan na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang paggamit ng artificial intelligence sa pagtukoy ng mga individual na naaadik na sa sugal. Ay kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, nagsimula na sila sa paghahanap ng AI tools na magpapalakas sa kanilang regulasyon sa gitna ng issue ng online gambling. Tinukoy ni Tenco ang AI-powered EKYC o yung Electronic Know Your Customer Tool na epektiboan niya sa pagtukoy ng mga peke o altered na mga identification card. Oras na matukoy ito ng AI, automatikong ipatutupad ng system ang cooling period. Pagsuspende ng account ng user at makakapaglaro lamang ito oras na magbigay na ng valid na dahilan sa regulator. Umaasa si Chairman Tenco na sa pamamagitan ng bagong teknolohiya matutugunan ang alalahanin sa paglalaro ng online gambling, partikular na sa mga menor de edad. 5:11 ang oras sa buong Kapuluan. Baka kayo may mga importanteng lakad ha. Pagbayan ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 5:12 ng umaga. Birthday. Ayan, binabati ka ng mga poging mapitagan. Di ba malengke muna tayo para meron tayong panghanda. Ha? Presyo ng manok at karneng baboy bumaba sa Bonifacio Market. Sa Caloocan, nandun si Edwin Duque. Edwin, good morning. Edwin? Nawawala siya. Kuya Angel. Ayan, akala ko nawala ka na eh. Oh, go. Kuya Angel, good morning. May punta Kuya Angel. Mas baba pa ngayon yung presyo ng manok at karne. Halos 10 piso yung panibagong baba ng presyo dito sa Bonifacio Market dahil sapat na raw yung supply ng manok at karne. Sa karne naman ng manok ay nasa 190. Kahapon 200 yung ibang palengke, basta mababa pa rito sa Bonifacio Market. Kaya yung baboy nasa 360 bawat kilo. 350 naman yung pork chop, ang giniling 350, habang yung pata ulihan at unahan alas sa 320. Yung lempo ay 380. Kaya makikita mo yung mga bumibili ko Angel ay medyo may halong ngiti dahil may savings na silang another 10 pesos bawat kilo. Pero yung kambing, natiling 500 pesos yung bawat kilo nito, habang 460 yung ulo at tapa, at yung mahilig naman sa papaitan ay sa halagang 250 ay meron na silang pampulutan. Sa presyo naman ng isda, ang bangus dagupan mula 240 hanggang yung pinakamalaki ay 360. Ang galunggong, merong 180 yung maliliit, merong 240 yung magandang klase at pinakamahal dito ngayon yung 260. Ang yellowfin ay 250 bawat kilo. Sa pusit naman, yung sinasabing lumot, 240. Ang pusit kalawang ay 220. Ang pangkalamares, mabibili mo ng 220 hanggang 240 bawat kilo. Sa tilapia, yung tilapia Bulacan, 70 pesos hanggang 90. Ang Batangas ay 100 pesos yung bawat kilo nito. Ang bisogong tuna ay 230. Ang lapu-lapu 220 at ang salay-talay ay 240. Sa presyo naman ng gulay, ang ampalaya meron ng 80 pesos. Yung pinakamagandang klase ay 100 pesos mula sa dating 120. Ang kalabasa meron ng 50 pesos. Yung maliliit, ito yung mga native na kalabasa,
habang yung malalaki ay 60 ang bawat kilo. Ang kamatis, merong 40, may 50, at ang pinakamagandang klase nito ay 60 pesos. Ang labanos, 100 pesos, ang talong 100 pesos, luya 140, habang itong sibuyas ay natiling 160 pesos sa bawat kilo. 140 sa bawang at sa iyo tinamat ay 50 yung bawat kilo. Ang repolyo 160, carrot sa 120 bawat kilo. Yung pechay bagyo nasa 140, habang yung Tagalog naman ay 100. Ang siling labuyo bumaba pa ng hanggang 480, at sabi nila ay bababa pa ito basta sapat yung supply ng sili. Ang siling panigang nasa 300 to 340 bawat kilo. Broccoli, yung imported na sinasabi, 300, hanggang yung local naman ay 180 bawat kilo. Bumaba na rin yung siling pangopa. Wala sa dating 120, meron ng 170 hanggang 200 pesos bawat kilo. Sa presyo ng bigas, Kuya Angel, mabibili mo ng, pero dito wala tayong nakikita ng 32. Ang pinakamura dito ay 40 pesos. Susundan ng 40, 52, at ang red rice ay 60 pesos. Yung dinurado, 80, at yung malagkit naman, mabibili mo ng 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan ating price monitoring report mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan, Arizona 3. Edwin Duque nagulat sa Tisa Radio, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Magandang umaga, Pilipinas! Dito muna tayo sa mga kaibigan natin mula po sa Philippine Creative Industries Development Council. Pag-uusapan ho naman natin yung iba pang mga produkto na dinidevelop po naman ng ating pong mga kaibigan dyan po sa iba't ibang tanggapan po ng DTI. Kasama natin ngayon si Ma'am Weya Bohol, DTI Division Chief. Teka muna, si Ma'am Weya ba nasa linya na ba natin si Ma'am Weya? Ma'am Weya, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kuya Angelo. At sa ating mga tagapakinig po. Ang ganda naman sa Magandang Umaga, Pilipinas. Ang ganda naman ng pangalan nyo, Weya. Ano ito, Rowena ba ito? Saan ang galing ito? Ay, hindi po. Yan na po talaga yung pangalan ko, bigay ng aking nanay. I think, fan ata siya ng Weya Dancers. Ewan ko kung kilala niyo siya. Hindi ko inabutan yun. Weya Twins yun. Si Malu Cabral, yan, inabutan yan. 80s daw, Malu. Ayan, Weya Dancer. Kaya Weya. Yung environmental planning, jewelry making, product design, and even yung digital interactive media na very, very patok sa mga kabataan. Yung mga mobile games, software mobile application, video games, kasama po yan. And then, syempre, hindi rin mawawala yung mga performing arts. So, yan, yung mga live music, puppetry, mga spoken word, theater, at saka binubuhay din natin yung publishing and printed media. Tulad ng mga comics, mga magazine, newspapers. Yung meron din tayo sa visual arts po, no? Yung mga art toys. Syempre, yung kilalang-kilala natin, fine arts, paintings, mga photography, yan po is all part of the creative. Okay. So, anong ginagawa nyo, Ma'am Weya? Nagtitrain kayo, nagpo-promote kayo, nagre-regulate kayo? Kasi, di ba, sabi nga nila, pinakamagandang paraan para hindi masyadong mahalata ang pagyaman, bumili ka ng paintings, di ba? Pwede mong... anong ginagawa ho ninyo? Nagtitrain kayo? So, yung Malikhaing program po kasi, we aim really to protect and strengthen yung mga rights and capacities ng ating creative firms, mga artisans, creative workers, but it's more on developmental rather than regulatory. So, nandito po kami to help our Filipino creatives through our Connect, Learn and Thrive initiative. So, kanina nabanggit niyo, meron po tayo mga capacity building program and even po yung mga marketing and promotion, meron din po tayong industry development programs and even pagdating po sa policy development, research and analytics. So, more on developmental side po yung ating mga pinupush. And syempre, hindi ko rin makakalimutan yung strategic partnership part naman wherein we pero talagang nakikipag-collaborate po kami and partners sa mga organizations na kumbaga bumubuo
nung creative ecosystem po natin. Okay. Pero yan para sa mga startup. Ito nga, nakikita ko, Malikhaing Pinoy Expo. So ito yung isa sa mga program na ginagawa ninyo. Anong meron dun sa Expo? Kasi alam mo Ma'am Wea, magaling ang Pinoy. Magaling ang Pinoy. Punta kayo ng Dubai. Tama. Punta kayo ng Dubai, makikita nyo ang gaganda ng mga design ng mga building nila. Karamihan ng architect doon, Pinoy. Karamihan ng magagaling na architects doon, Pilipino. Kagaling ang mga Pilipino. Pag pumunta ka ng Europa, sasabihin natin, uy, ang gaganda ng mga artworks doon. Bakit sa Europa na-appreciate yung artwork? Pero yung mga pintang likhang Pinoy, hindi natin nabibigyan ng merit, di ba? So, ganun ho kagagaling ang mga Pinoy. Magaling sa musika, di ba? Pero, ma'am, DTI pala yan? Nasa inyo pala yan? Ngayon po, nasa amin na, sir. So, yung True Malikhaing Pinoy, tama po kayo, no? So, this is actually the first for DTI. Kasi usually, yung mga trade fairs natin, we're selling mga products, di ba? So, right now, may coconut fair po tayo sa Mega Mall. So, starting tomorrow po, yung Malikhaing Pinoy po natin, dito isi-showcase yung mga nabanggit nyo. For example, isi-showcase po dito yung some of the beautiful arts ni Mr. Kenneth Cobampue. And then even po yung mga glass artworks ni Mr. Ramon Orlina, in-invite din po natin for example, ang Ayala Museum, and then all other mga sectors na nabanggit ko kanina. But not all of these are puro artworks. Kasama din po natin dyan, for example, yung Gaming and Development Association of the Philippines. May mga gaming showcase. So, all of this po, makikita nyo in one roof tomorrow up to Sunday sa SMX. So, yung mga, hindi lang to open po sa mga sinasabi nyo kaninang startups to the public kasi kailangan nating maipakita at mas maging aware po yung ating publiko about the creative industries, talents. Pupunta po sila doon, marami po silang makakausap, and then hopefully we will be able to form some sort of inspiration to those mga nag-iisip na pumasok sa creatives, and maybe yung mga nasa creatives na maka-meet pa ng kanilang pwedeng masabing big brother or mga possible partners po natin. Oo. Alam mo ninyo, hindi nyo na pala ngayon kailangan pumunta ng Tagaytay, ha? September 3 hanggang 7. Ayan. Para puntahan yung Glass Museum ni Ramon Orlina. Nandyan ho sa SMX. Puntahan ho kayo doon. SMX Aura, para makita ho ninyo ang galing ng mga Pinoy pagdating ho sa Glassworks, sa ibang bansa, alam nyo, Ma'am Wea, pag pumunta ka ng Japan, for example, di ba, punta ka ng saan nga yun, basta isang lugar na dadayuhin mo, mayroong isang laki-laking store na puro glasswork. Di ba? Ganun ho nila pinapahalagahan. Dadayo pang mga Pilipino para puntahan doon, pero nakikita ho natin yung mga trabaho ng ating o gawa ng ating mga malikhaing Pinoy, hindi ho natin na-appreciate masyado. So, Ma'am Wea, thank you. Thank you for bringing this to our attention. Para nang sa yun, ma-divert naman. Hindi ghost project ho ito. Hindi po ito mga ghost project. Ito ho talagang tangible projects na makikita ho ninyo at bigyan ho natin ng tamang presyo yung trabaho ng ating mga artists. Ma'am, baka naman meron ho kayong program para sa mga broadcaster. Sabi nyo kanina, may ganun. Aba, meron din po. Kasi sabi ko nga po, hindi lang naman arts ang tinutulungan or hindi lang arts ang creatives, even sa broadcasting. So, for the mga nag-i-inspire maging broadcaster, may mga online content creation classes po tayo through our Young Creatives program sa DTI. So, punta lang po kayo sa website po ng Malikhaing Pinoy. Makikita niyo po doon yung mga up and coming and even yung mga existing programs po natin. Okay. And ito, nakabase lang karamihan sa Luzon? Kasi ang dami ding magagaling na artist natin sa mga yung mga island provinces natin na tourist destination. Kuminsan kasi maawa ka, 'di ba? Pag pumunta ka sa ibang bansa,
Indonesia for example, nabanggit kanina, no, ang isang artwork ba milyones ang halaga, although konti lang yun pag i-convert mo sa peso, pero ibang dating, dito sa atin hindi, pagka nakakita ka ng isang souvenir na item sa isang tourist destination, di ba, binabarat nyo pa, tinatawaran nyo pa, wag ganun, di ba, pinagpaguran niya ng ating mga artists, so paano, how can they reach you, how can they ask for assistance sa inyo pong tanggapan, Ma'am Wea? Actually po, as mentioned ko po kanina, no, meron po tayong Malikhaing Pinoy website wherein you can connect with us, and even sa social media post po natin. Kanina nabanggit nyo about yung ating mga regional na mga lugar. So, just to inform you rin po that kasama po rin natin sa Expo tomorrow ang UNESCO National Commission of the Philippines to highlight naman yung ating mga UNESCO heritage sites such as Baguio po and Iloilo. Like Iloilo po, known po yan for gastronomy. So, may mga food sampling po tayo mangyari doon sa ating expo. So, yan, hindi nyo na kailangan pumunta ng Iloilo to taste po. For example, yung mga foods from Iloilo. And again, going back, in terms of saan makikita yung ating information about this expo, you can visit po ang ating Malikhaing Pinoy website, and also our follow us and like us sa ating mga Facebook pages. Nako, teka muna, pakicheck nyo nga ito, nagpipidok yung ating mga kababayan, awan meti audio, wala daw sounds, nagagalit yung mga kababayan natin dyan sa may bandang norte, hindi nila mapakinggan, nakita lang nilang maganda si Ma'am Wea, pero hindi nila marinig, good news, Anyway, so para ho sa ating mga kababayan, lahat naman, di ba, nangangarap, ako, isa sa mga frustration ko talaga, matutong mag-paint, di ba? May mga training ba, Ma'am Wea, na ibinibigay? Opo, meron po tayong mga tinatawag na master classes. Okay. So, not only on painting, even sa business and music. So, lahat po yan, pinopost po natin sa ating site. They could just register. Free naman po yan. Never pong naningil ang DTI in terms of providing mga capacity building program and mentorship. And I do believe po, no, during the expo, kasi invited din natin ang UP College of Fine Arts. And aside nga doon sa nabanggit ko kanina, si Mr. Ramon Erlina, there will be some workshops din na magaganap during the expo. So patikim pa lang po yun, but we do hope na yung public, lahat po kayo is makadalaw sa ating expo. Libre po siya. Okay. So compared sa iba naman mga entrance fee, mga museum, hindi po ba? Tayo po, libre naman po ang ating expo. Okay. Ma'am Wea, thank you again for joining us at banggitin natin to from time to time. Thank you for joining us. Magandang umaga po. Magandang umaga. Salamat. Thank you po. Si Ma'am Wea Bohol mula po sa Marketing and Promotions Division ng Philippine Creative Industries Development Council. Kasi di ba, bakit mo gustong maging artist? Di ba? Kasi sabi nila, yung daw likhang sining ng isang tao, pagka nadedo ka na, mas mahal ang presyo. Di ba? Mga artworks nila Leonardo da Vinci, di ba? Ganon. Ang mamahal ng mga premyo niyan, di ba? Premyo ng presyo niyan. Nagiging collector's item. Kaya habang medyo bata-bata ka pa, at kaya mo pa hindi ka pa hindi pa masyadong nanginginig yung kamay mo, matuto ka mag-drawing o mag-paint, di ba? Para pagdating ng panahon, medyo senior citizen ka na, yan, pwede mo na may benta na mataas. Bakit? Marami na madedo. Tataas na yung presyo ng inyo. Pero wag naman, di ba? Wag niyo nang hintayin. Di ba? Meron nga isang congressman sabi niya, hindi ako tumatanggap ng kickback. Pero nagbebenta ko ng painting. Ang painting niya worth million. Maganda umaga, Pilipinas! Tapos meron namang isang artist, pinakita. Ito yung painting need ganito, pinadala ng daughter ko. Sabi ko, ano ba yan? Sabi niya, ano daw yan? Isang work daw yan na may kinalaman sa manok. Sabi ko, hindi naman mukhang manok yan. Mukhang gansa yan.
So, depende po kung paano natin ini-appreciate ang isang artwork. No? Ganun ho ang labanan. No? Ito halimbawa, ito isang artwork din ho ito dahil ito'y gawa ng ating mga magsasaka, ng ating mga magbubukid. Ang tinutukoy ko po ay yung tangerine chocolate. Ito 100% gawang atin ha. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, yan po itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Yun po yung raw material. Ano ha? Available yan sa 0919-095-5935. Pero yung pong pagdidesign ng byproduct niya at saka yung packaging niya is already a product of art. Ayan ha. Kaya sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Available yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay pinagmamalaking produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. May mahigit 10 variants yan ha. Ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat bili natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya, isinusulong pa natin ang pagiging artist o malikhain ng mga Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga, Pilipinas! Alas 5:40 ang oras sa buong kapuluan. Uy, si Heart Evangelista ay naming ipinagdasal na mauna siyang mawala kaysa sa kay Chis Escudero. Bakit? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Ang daming mga fans ni Heart Evangelista ang nagulat sa mga pahayag nito tungkol sa kanyang buhay nang mag-Instagram live ito kahapon ng tanghali. Ang sabi kasi ng aktres at fashion icon, hindi raw niya nakikita ang sarili na umabot pa siya sa matandang-matanda na siya. Kahit noong bata pa raw siya ay nakikita na raw niyang baka hanggang 60 years old lamang daw siya. Ang sabi pa nito, okay naman daw sa kanya iyon dahil ang dami na rin naman daw niyang na-achieve at napagdaanan sa buhay. Kaya hindi raw niya nakikita ang sarili na magiging tandang-matanda na siya. Ang isa pang ikinaloka ng mga fans nito ay may hiniling pa raw siya sa Diyos na mauna siyang pumanaw sa kanyang asawang si Senate President Chis Escudero. Heto pa ang pahayag ni Heart Evangelista. Also kasi sinabi ko din kay Lord na ako na muna kunin niya bago yung asawa ko kasi parang mentally hindi ko rin kayang hindi ko talaga kaya na I don't know why I think that way. Iyan ang pahayag ni Heart Evangelista at nag-agree naman din si Heart sa mga sinasabi ng mga followers niya na health is wealth kaya nag-iingat pa rin daw siya ngayon. Medyo dahan-dahan daw muna siya sa trabaho dahil mahalaga sa lahat ay ang ating kalusugan. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Gorgie. Samantala, naniniwala si Surigao del Sur First District Representative Romeo Momo na hindi buong Department of Public Works and Highways ang may kasalanan sa problema ng baha sa bansa. Ayon kay Momo, dapat ding ipailala na hindi lahat ng mga empleyado at mga opisyal ng DPWH sangkot sa anomalya sa flood control projects at hindi bulag ang taong bayan sa mga magagandang nagawa ng ahensya. Bagamat may mga reforma niyang dapat gawin, ang panawagan ng kongresista o ang pagtatatag ng mga infrastructure efforts ng bansa ang pagtuunan at hindi ang pagbuwag dito. Sinabi pa na mababata, suportado niya ang independent party investigation at oras na may mapatunayang sangkot sa korupsyon, kasuhan ng mga dapat managot para mas mapatatag pa ang integridad ng ahensya. But let us be clear. These systemic issues do not define the integrity of the majority of the dedicated officials and the workers in the Department of Public Works and Highways. The Filipino people are not blind to results. They know that while there is a room for reform and reforms must be made, there are also much tangible achievements worth showcasing. Samantala, ang Davao City na matagal nang pinamumunuan ng pamilya Duterte ay nakatanggap pala ng 51 billion pesos sa loob lamang ng 3 taon ng pagiging kongresista ni Congressman Paulo Duterte, pero patuloy na binabaha ayon kay Manila Representative Benvenido Abante Jr. Ayon kay Abante, inilaan ang malaking pera sa unang 3 taon ng termino ni Congressman Pulong noong panahon ng kanyang ama.
Kaugnay naman ang pahayag ni Kong Pulong na walang bumagsak na flood control structure sa lungsod. Sinabi ni Abante na mas mabuti naman daw kung ganon. But I was told there's about 250 areas in Davao City na actually nakakaranas pa rin ng mga pagbaha. Nilino ni Abante na wala siyang direktang paratang laban sa kapwa kongresista. Subalit hindi nagustuhan ni Abante ang sinabi naman ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na ang investigasyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga pumalyang flood control project ay isa lamang PR stunt. PNP Anti-Cybercrime Group naglunsad ang operasyon laban sa illegal online gambling sa Mankayan, Benguet. Meron po 26 na naaresto. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Romy. 26 na individual kabilang ang ilang vloggers ang inaresto ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot nila sa illegal na online raffle draw sa pamagitan ng media platform sa Mankayan, Benguet. Nagpatupad ng police operation sa Mankayan Plaza Gym ang pinagsanib na operatiba ng Cyber Response Unit ng Regional Anti-Cybercrime Unit sa pakipagtulungan ng Mankayan Municipal Police Station, Benguet Provincial Mobile Force Company at Philippine Gaming Amusement and Gaming Corporation na nagresulta sa pagkakatiklo sa 26 na suspek. Ang mga natiklo ay sangkot umano sa pagpapatakbo at pakikilahok sa isang online raffle na walang kaukulang permit mula sa gobyerno. Harap sila sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o illegal gambling as amended by Republic Act 9287 in relation to Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Nasamsam sa operasyon ang ilang kagamitan na ginagamit umano sa illegal na online raffle. Kabilang dito ang 2 tambyolo, 32 cellphone, 4 na camera, 1 MacBook, iPad at isang computer monitor. Nabawi din ang ilang dokumento, ID card, bag na naglalaman ng raffle tickets na bahagi ng kanilang Season 4 draw. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy, Just Gina. Halos isang taon matapos pirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act bilang isang batas. Patuloy na pinalalakas ng Department of Agriculture ang paglaban sa agricultural smuggling, subalit lumalakas naman ang panawagan din para maamyendahan ang naturang batas upang mapalakas din ang implementasyon. Sa isinamiting statement sa Senate Committee on Agriculture na pinamumunuan ni Senator Francis Pangilinan, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nakapagsagawa na ang DA Inspectorate and Enforcement ng 182 anti-smuggling operation sa pagitan ng January 2024 hanggang 2025, nagresulta ng pagkakakumpiska ng 3.78 billion pesos na halaga ng mga iligal na produktong agrikultural at mga isda. Dito lamang 2024, 2.9 billion pesos ang halaga ng mga smuggled na produkto ang nakumpiska. Ganyan nananatiling aktibo ang mga smuggler. At sa 111 operations nitong 2024, nagresulta naman ito ng 953 million pesos na halaga ng huli. Kabilang sa mga tagumpay ay ang pagpapatuloy ng detensyon ng isang importer ng sibuyas na nandyan ngayon sa Manila City Jail dahil sa kasong isinampa sa korte sa Manila at Olongapo. Mas marami pang legal na aksyon ang isusunod dahil sa pinalakas pa ng DA ang kanilang mga nakalap na ebidensya. Maganda umaga, Pilipinas! 131 dayuhan naman ay naresto sa scam farm sa Cebu na ipa-deport na. Detalye na balita mula kay Giselle Report, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Na ipa-deport na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang 131 na mga foreign national na inaresto sa isang scam farm sa Cebu 1 taon matapos ang pagsalakay. Ayon sa PAOK, 7 sa mga pinusasan sa isang hotel sa Barangay Agus, Lapu-Lapu City ang nananatili sa kustodiya ng komisyon. Bukod dito, inulat nila na 7 bilang ng kasong qualified trafficking in persons ang isinampa sa Regional Trial Court Branch 37 sa Lapu-Lapu City laban
sa 17 respondent. Ginawa ang operasyon ng PAO kasama ang National Bureau of Investigation, Department of Social Welfare and Development, Philippine Center for Transnational Crime, gayon din ang Bureau of Immigration. Kasunod ito ng hiling ng Indonesian Embassy na nagresulta sa matagumpay na pagsagip sa 6 na Indonesian national na di umano sa pilitang pinagtrabaho sa scam farm. Nahuli rin ng mga otoridad ng 169 na mga foreign national na sangkot umano sa iba't ibang mapanlinlang na kumpanya sa loob ng compound o mapanlinlang na mga aktibidad sa loob ng compound. Matatandaan ito ang kauna-unahang malaking interagency operation matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pogo ban sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo 2024. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, Pangulong BBM kinumpirmang may budget insertion din sa 2026 NEP. Talaga? Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Marami pa ring isiningit sa budget ng DPWH sa 2026 National Expenditure Program. Ito ang kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng pagpapalit ng liderato ng DPWH. Nalulungkot ang Pangulo na habang patuloy nilang hinahalukay ang maanumalyang flood control projects, ay may nadidiskubre pa ring budget insertions. Nadiskubre sa pagbusisi ng Kongreso sa NEP ang ilang questionableng proyekto gaya na lamang ng mga proyektong nakumpleto na pero muling pinondohan. Sa hiwalay na panayam kay Budget Secretary Amin Pangandaman, hindi rin ito naitago ang inis sa mga nangyayari. Hindi kasi anya biro ang proseso sa pagbuo ng NEP na inaabot ng 6 na buwan para mailatag ng maayos, kaya naman hindi niya maintindihan kung bakit nakalulusot pa rin ang insertions. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, susme. Thank you. Maraming salamat, Let. Ano ha? Yung mga mahilig talaga mag-insert, ano ha? Hindi na ho bago yan. Matagal natin binabanggit dito sa programa natin. Mga nakalipasong taon, ano ha? Every time na may mga budget deliberation na ganyan, sinasabi natin may double, may triple allocation, ano ha? Nakalulusot din. At least ngayon, mismo ang presidente na nagsasabi, meron, sa NEP pa lang ha, meron na kaagad mga insertion. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, pero ito, walang insertion. 11,000, 11,000 po ang naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ano yung mga items na yan? Ginagamit ho ng mga nasa ospital, nasa mga clinic. Ayan ha. Tanongin niyo mga kaibigan yung mga nurse ha. Ang inyong pong masagot, ipapadala nyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text sa empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Klaro ha? Ayan, kaya sa mga gustong sumagot at manalo ng 11,000, alam nyo nang gagawin ha? 0919-282-6485 at gawin ho ninyo yung tamang format, ano ha? Nang sa gayon hindi mapunta kung saan ang inyo pong sagot. Maganda umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang, ACS na umaga. 6 na minuto na lamang bago mag-ACS sa umaga. Nananakit ba ang inyong mga kasukasuan? Nagkaka-wrinkles na ba? Humihina na ba ang kalamnan? Epekto ho yan ng pagtanda habang tayo nagkakaedad. Talagang normal yan ha. Ipinakikilala po ang Ultaflex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaflex po ay may HCG complex o yung hydrolyzed marine collagen para sa ating skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucose green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin pa ho ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin sa Shopee at Lazada at ultabio.shop ang Ultaplex. Pero ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! May-ari ng SUV na sangkot sa viral video ng Dirty Finger, ipinatatawag na ng LTO. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez, RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Pinadalhan na ng show cause order ng Land Transportation Office ang rehistradong may-ari ng isang sports utility vehicle na sangkot sa viral video
na nagpapakita ng kagaspangan sa kalsada. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ang may-ari ng natukoy na SUV ay kailangang magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat parusahan sa mga paglabag sa trapiko, kabilang na ang expired na rehistro ng sasakyan, mapanganib na pagmamaneho at paglabag sa mga traffic signs. Sa viral video na kalat na sa social media, makikita ang nabanggit na sasakyan na nag-counterflow sa isang kalsada na may solidong double yellow lane. Nakita rin sa video ang driver ng SUV na galit na nakikipag-usap sa ibang mga motorista na nag-dirty finger pa kasabay ng pagbabanta na bababa ng sasakyan. Sa pamagitan ng plaka ng nabanggit na SUV ay nakilala ang may-ari nito. Isinailalim na sa alarma ang SUV at sa sandalin matukoy kung sino ang nagmamaneho. Ay papatawa ng lisensya nito ng 70 araw na suspensyon. Samantala kahapon ay una nang inihayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na naresolba na ng PNP ang road rage sa Dasmariñas, Cavite, kung saan binaril at napatay ang isang empleyado ng Meralco. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Ngayon, iiyak yung matapang na yan, ha? Tapang-tapang, nagka-counterflow. Yung pala, expired yung registration ng kanyang sasakyan. Loko, ha? Yan sa mga matatapang, yan, ha? Tukoy ka na kayon kung sino kang loko ka, ha? Dirty finger ka pa, ha? Tapos mamaya, paghanap sa LTO, ngal-ngal ka, ha? Tapang. Isa sa mga auto dealer na pinagkukunan pala ni Sara Diskaya ng kanyang mga luxury car ang sangkot sa smuggling. Ito ang binunyag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee matapos banggitin ni Diskaya ang pangalan ng mga dealer ng kanyang 28 luxury car. Hindi naman daw 100, 28 lang. Ayon kay Senator Tito Soto, sangkot sa smuggling ang dalawang Bugatti Chiron sports cars, ang Prevel Enterprise na pinagbilhan ng sasakyan ni Diskaya at inahabol na rin ang Bureau of Customs dahil sa mga smuggled na sasakyan. Yung sinabi niyang pinagbilan niya, yung Prevel Enterprises, ito yung mga charge ng BOC ng smuggled Bugatti Chirons. Yun yung kumpanya. Puro smuggled ang mga sasakyan nito. Undeclared Mercedes-Benz, Sports Boxster, kung ano-ano, 2022. Pero 2024, yung dalawang Bugatti. For the info. Kakasuhan na ngayong buwan ng Commission on Audit ang mga sangkot sa manumalyang flood control project sa bansa. Ngayon lang! Posible namang hindi nyo alam yan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, tiniyak ng COA Auditor na si Tracy Ann Sunico nakakasuhan ng komisyon sa lalong madaling panahon ng mga sangkot pagkatapos ng fraud audit. Ngayon lang! Kabilang sa mga posibleng mapanagot ay mga tauhan ng Department of Public Works and Highways at mga kontraktor na mapapatunayang sangkot sa katiwalian. Alam mo, yung mga tao nakikinig sa atin ngayon, hindi pasok sa utak nila yung special, regular audit or what. Yes po. Ang tanong ko sa iyo, kailan nyo tumapailan ng kaso? The soonest possible time po, Your Honor. What is the soonest time? Dahil i-issue po ngayon yung ating... Kaya, what is the soonest time? Estimate. This month po, Your Honor. This month? Opo. Mapailan nyo ito ng kaso? Opo. Yan. Ay, sana nga. Paano po? Paalam na ho tayo. Susunod ang po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Chris Ventilio, isa pong author. Ang sabi niya, I'm quite certain that in the end, none of this is going to matter. Hindi naman siguro kung magpupursige ho tayo na mapanagot ang mga dapat na managot. At the end of the day, mahahabol po ang mga dapat na masampahan ng demanda. Magandang umaga, Pilipinas! 6:00 na umaga.